Kain tayo. Ngayon, ito yung dinner namin tonight. Gumawa nga pala ako ng shabu-shabu with hot pot. At dahil sa maulan-ulan na panahon, parang napakasarap humigop ng sabaw. At ito na nga ang ginawa ko. Nagmamarinate ako ng pork. Tapos gumawa ako ng sabaw. Nilagyan ko ng rice noodles, mushroom at silver bait vegetable. Filipino style talaga at nagustuhan to ng aking mga kids at ng aking asawa at nag-i-enjoy sila sa aming hapunan tonight. Kaya para-paraan lang talaga guys kung paano tayo makakain ng masarap. Kaya magluto tayo ng sariling atin. I'm sure mag-i-enjoy talaga kayo kaysa naman laging bumibili sa labas. Actually guys, mas masarap talaga kung tayo talaga mismo ang magluluto. At saka karamihan kasi sa mga pagkain dito pag nabibili natin sa labas, yung mga pagkain na oily, yung mga fatty foods na nakakataba. At bilang Pilipino, sinasanay ko talaga ang aking family na kumakain ng rice. Kaya yung hapunan namin, hindi kumpleto yan pag walang rice. At para kung tayo umuwi ng Pilipinas, hindi na tayo mag-uurid kung anong ipapakain natin sa ating mga anak at sa ating asawa dahil alam na natin kung ano ang ating ipapakain sa kanila. At hindi na natin kailangan magluto ng ibang putahe kung anong gusto nila. Ang importante, kung anong meron sa table is kumakain sila. At hindi na sila namimili dahil kilala na nila. Ang pamilya ko, gustong-gusto talaga nila ang mga pagkaing Pinoy. So, minsan, pag tinatamad talaga ako magluto, bumibili kami ng ulam sa labas. Katulad ng mga KFC, fried chicken, yung mga ganun. Pero karamihan talaga is nagluluto talaga ako. Noon talaga bago ako nag-asawa at hanggang nakarating ako ng Australia, hindi talaga ako marunong magluto. Pero I try my best dahil mas feel ko talaga ang kumain ng pagkain natin kaysa bumibili ng mga pizza o kung ano-ano pa dyan. Pagdating ko talaga dito sa Australia guys, yung asawa kong nagluluto, gumawa siya ng butter chicken. At yun, paulit-ulit na lang, kinakain namin butter chicken dahil yun lang ang alam niyang lutuin. Dahil Spanish yung asawa ko, may rice talaga siya. Kaso lang yung rice niya, sa ibabaw, merong tomato at saka onion. Tapos, binubudburan niya ng seasoning na hindi ko alam kung anong seasoning yun. Tapos, niluluto niya sa microwave. Tapos, yung container na nilalagyan ng rice is plastic container. Kaya, yun, naluluto naman. Kaso lang, hanggang sa nagsasawa akong kumakain nung rice na ginagawa niya na may onion at saka tomato. Or minsan, pizza yung dinner namin. Isang araw, sinabi ko sa asawa ko na gusto kong mag-grocery dahil gusto kong mamili, dahil gusto kong magluto. At bumili ako ng rice cooker. Kaya ayun, nakapagluto ako ng rice na plain, white rice. Hanggang sa natuto akong magluto, nagluluto na ako ng iba't ibang klase ng ulam, dessert, yung mga ganun. At nag-enjoy naman ako sa aking pagluluto at natuto din ako. At habang tumatagal, lalong sumasarap ang aking pagluluto. Ang sikreto, mekos-mekos lang. Kaya minsan nga masasabi ko napakaswerte natin dahil nandito tayo sa ibang bansa, nandito kami sa Australia at napakaraming pagkain. Minsan pag hindi namin mauubos yung pagkain na itapon lang, pero iniisip natin napakasayang naman dahil napakaraming Pilipino ang nagugutom sa Pilipinas. Kung malapit lang sana, ipamigay ko sa aking mga kamag-anak or kapitbahay na yung walang-wala o yung walang makakain. Pero nagpapasalamat din ako kay God sa blessing na binigay niya sa akin, at least kahit minsan nakapag-share naman tayo sa iba. Pero alam nyo, sabi ko sa sarili ko, mas maganda talaga kung marami pang blessing ang darating sa akin. Yung bagang gawin lang akong tulay para makapagbigay ako ng kaligayahan o tulong sa mga taong nangangailangan. Ang hiling ko lang is sana tumaas pa yung mga followers ko, tumaas pa yung mga subscriber ko at magkaroon ako ng maraming views para naman yung kikitain, ipamigay ko sa mga taong nangangailangan, yung humihingi sa akin ng tulong dahil napakaraming taong nagme-message sa akin nang hihingi ng tulong pero hindi ko naman sila lahat mabigyan. At dahil wala naman tayong gaanong kita dito, kaya yung galing sa bulsa ko lang ang ibinibigay ko sa kanila, hindi man kalakihan, ang importante is nakakatulong tayo sa kanila. At yung binibigyan naman natin, hindi naman kasi lahat na-appreciate nila. Pero nagpapasalamat pa rin ako, at least may na-share ako sa kanila.
Pero may iba din naman na naka-appreciate sa mga natanggap nila galing sa akin kahit maliit na bagay lang at nakikita natin sa mukha at ngiti nila. At ako'y masayang-masaya din naman sa kanila dahil nakikita ko yung iba na nandyan pa rin para suportahan ako pero yung iba nakalimot na sa akin. Pero okay lang yun, ang importante sa puso natin, willing tayo tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga naghihirap talaga sa buhay. Basta't mapagkumbaba lang tayo at na-appreciate natin ang mga bagay-bagay na natanggap natin sa ating buhay, maliit man o malaki. Huwag tayong mapagmataas sa ating sarili at sa ating kapwa. Isipin natin tao lang tayo at lahat tayo ay pantay-pantay lang sa mundo. God bless!